Paano kung mawalan ka ng trabaho bukas? O bigla kang magkasakit at kailangan mo ng malaking pera? Kung wala kang emergency fund, mapipilitan kang umutang o ibenta ang mga ari-arian mo. Pero huwag kang mag-alala. By the end of this video, magkakaroon ka ng 2 months o 60-day action plan para mabuo ang iyong emergency fund kahit pa maliit ang sweldo mo. Ito ang gawin mo sa day 1. Mag-set ng starter emergency fund. Ang unang goal mo muna ay 10,000 pesos. Hindi man ito kalakihan, pero sapat na ito para makatulong sa mga biglaang gastusin. Halimbawa, kailangan mong bumili ng gamot, may minor repair sa motor mo, o kaya nasira bigla ang electric fan mo sa bahay. Obviously, hindi nito kayang sagutin ang lahat ng emergency. Pero malaking tulong ito para hindi ka kaagad umutang o gumamit ng credit card kapag may hindi inaasahang pangyayari. Kaya ang unang target mo ay mabuo ang 10,000 pesos as soon as possible. Kung ang goal mo ay matapos ito sa loob ng 60 days o 2 months, kailangan mo lang makaipon ng 167 pesos kada araw o 5,000 pesos kada buwan. Pero saan ba dapat ilagay ang perang ito? Day 1 pa rin, open a separate emergency fund account. Magbukas ng hiwalay na account na nakalaan lang for your emergency fund. Mas maganda rin kung mag-set ka ng automatic transfer dito tuwing sasahod ka. Ito ang tinatawag na pay yourself first. Bago ka pa gumastos, nakapagtabi ka na kagad ng pera para sa sarili mo. Ideally, ilagay mo ito sa isang high-yield savings account tulad ng mga digital banks. Personally, isa sa ginagamit ko ay Maribank na as of this recording ay may 3.25% interest per annum at daily pa ang pag-credit ng interest. Kung gusto mong subukan, may details ako sa description below. Pero meron pang ibang options tulad ng Maya, GoTime, BPI Todo Savings at iba pa. Mas advisable na ilagay sa digital banks dahil mas kumikita ang pera mo habang hindi mo pa ito ginagamit. Isa pa, dapat safe at accessible ang emergency fund mo. Kaya huwag mangamba, ang mga licensed digital banks ay regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Insured din via PDIC ang deposits hanggang 1 million pesos per depositor per bank. At dahil digital ito, madali kang makapag-transfer, makapag-withdraw o makakabayad gamit ang QR code kapag kailangan mo talaga ang pera. At isa pang mahalagang tip, huwag mong isama ang emergency fund mo sa iyong payroll account o sa account na madalas mong gamitin sa pang-araw-araw na gastos. Dapat separate ito at for emergency lang talaga para hindi mo magagalaw basta-basta. Week 1. Review your spending and create a budget. Kung gusto mong makabuo agad ng emergency fund, kailangan mo munang malaman kung saan napupunta ang pera mo. Kaya ilista mo ang average mong gastos sa loob ng isang buwan. Hindi naman kailangang eksakto, kahit estimate lang muna. Magkano ang napupunta sa pagkain, grocery, bills, pamasahe, at iba pang gastusin. Pagkatapos, tingnan mo kung ano ang pwede mong bawasan o pansamantalang tanggalin habang binubuo mo ang emergency fund mo. Maaaring online shopping, milk tea, pagkain sa labas, unused subscriptions tulad ng Netflix o Spotify, o iba pang gastos na hindi naman talaga kailangan sa ngayon. Let's say dahil sa pag-review at pag-budget mo, ang pwede mo palang matipid kada buwan ay 300 pesos. So idagdag mo na agad yan sa emergency fund mo. Week 2. Start small. Bukod sa regular mong savings, gamitin mo rin yung perang meron ka na. Yung mga barya sa bahay, sukli, perang naiwan sa bulsa, o kahit yung mga natitirang balance sa GCash, Maya, o iba pang e-wallets na hindi mo naman ginagamit. Malit man ang mga halagang ito, pero kapag pinagsama-sama mo, makadagdag din ito sa emergency fund mo. Kung cash ang naiipon mo, ilagay mo muna sa hiwalay na lalagyan, and eventually, i-deposit mo na lang sa iyong emergency fund. Importante kasi dito yung makabuild ka ng habit na laging nag-iipon despite sa liit o laki ng halaga na meron ka. At ngayong nakabuka na ng habit sa pag-iipon, panahon naman para pabilisin ang pagbuo ng emergency fund mo. Week 3 to week 4, humanap ng extra money. Ngayong nakapag-ipon ka na at nakapag-budget, panahon naman para pabilisin ang pagbuo ng emergency fund mo.
maghanap ng paraan para magkaroon ng extra income. Simulan mo muna sa bahay nyo. Baka may mga damit, sapatos, gadgets, appliances o iba pa na hindi mo na ginagamit. Pwede mong ibenta yan sa Facebook Marketplace, i-garage sale o ialok sa mga kaibigan at kapitbahay mo. Kung may libre ka namang oras, lalo na tuwing weekends, subukan mong mag-side hustle o mag-offer ng serbisyo na kaya mong gawin. Baka marunong ka mag-edit ng videos, gumawa ng designs, mag-tutor, maglinis, magbantay ng tindahan o tumulong sa kapitbahay mo kapalit ng dagdag na kita. Sa work mo naman, mag-overtime ka muna. Aim for cash incentives, commissions at bonuses. At kung sakaling may dumating sa'yo na unexpected na pera, idiretso mo na agad ito sa iyong emergency fund. Tandaan, temporary lang ang mga sakripisyong ito. Hindi mo naman kailangang gawin to habang buhay. Ang goal mo lang sa ngayon ay mabuo ang iyong starter emergency fund. Month 2. Complete your starter emergency fund. Pagpasok ng ikalawang buwan, malamang may nabuka ng ipon. Kaya balikan mo ulit ang budget at spending habits mo. Baka may mga gastos ka pang pwedeng bawasan o pansamantalang tanggalin. Halimbawa, bawasan muna ang food delivery at takeout. Mas makakatipid ka din kung magluluto ka sa bahay o magbi-meal prep. Pwede mo ring i-review ang gastos mo sa load, kuryente, tubig, at iba pang monthly expenses. Baka may pwede ka pang ibawas dito nang hindi naman naapektuhan ng sobra ang quality of life mo. Subukan mo rin ang no-spend days. Halimbawa, tuwing Wednesday at Saturday, wala kang bibilhin kahit ano maliban sa talagang kailangan. Tulad ng pamasahe kung may pasok ka dito. Tapos yung mga paraan mo para mag-make money na gumagana sa'yo, let's say sa side hustle, kumikita ka ng extra kada linggo, so dun ka mag-double down. Kaya posibleng bago matapos ang 60 days, hindi lang ang 10,000 pesos starter emergency fund ang mabuo mo. Baka mas malaki pa ang maipon mo dito. Pero ano na bang gagawin after 2 months? Pagkalipas ng 60 days, kung hindi mo pa rin nabubuo ang 10,000 pesos starter emergency fund, huwag kang panghinaan ng loob. Ang importante, tuloy-tuloy ka pa rin nag-iipon, nagtitipid at naghahanap ng paraan para madagdagan ang income mo. Eventually, maabot mo rin ang target na yan. Pero kung nabuo mo naman ang starter emergency fund mo sa loob ng 2 buwan, congrats! Malaking achievement na yan at magandang simula sa mas maayos mong financial journey. Pero tandaan, hindi dito nagtatapos ang goal mo. Ang 10,000 pesos ay starter emergency fund pa lang. Ang ideal na target ay 3 to 6 months ng iyong average monthly expenses. Halimbawa, kung ang average mong gastos ay 10,000 pesos kada buwan, sa 3 months ito ay 30,000 pesos at sa 6 months ito ay 60,000 pesos. Kaya kapag nabuo mo na ang target emergency fund mo, huwag mo na itong galawin, maliban na lang kung may emergency talaga. Pagkatapos nito, pwede ka na rin magsimulang mag-invest kung may extra ka pang pera or gumawa ng iba pang savings goal. Pero tandaan, hindi lahat ng gastos ay emergency. Kaya para hindi mo magalaw ang emergency fund mo sa maling dahilan, huwag mong skip itong susunod. Common mistakes sa emergency fund. Number 1, use for legit emergency only. Hindi lahat ng biglaang gastos ay emergency. Ang totoong emergency ay unexpected, urgent at kailangan talaga. Halimbawa, unexpected na nasira yung motor mo o kaya urgent na dapat mong ipagawa yung nasirang electric fan sa bahay or kailangan mong bumili ng gamot kasi bigla kang nagkasakit. Pero ang hindi dapat kunin sa emergency fund ay pagbili ng latest iPhone, panggastos sa bakasyon, pambili ng regalo, o pagre-register ng sasakyan at change oil. Kasi planado dapat ang mga gastusing ito, kaya dapat mahiwalay kang savings para dito. Number 2, always replenish. Kapag nagamit mo ang iyong emergency fund, huwag mong hayaang manatiling kulang ito. Ang unang priority mo ay buuin ulit ito. Dahil hindi natin alam kung kailan ulit darating ang susunod na emergency. Kaya importante na lagi itong kumpleto. Number 3,
Create other savings funds. Huwag mong gawing pambayad sa lahat ng gastusin ang emergency fund mo. Kaya mas maganda kung may hiwalay kang savings para sa iba't ibang goals at purpose. Halimbawa, may savings ka for travel fund, car maintenance fund, Christmas fund at iba pa. Sa ganitong paraan, mas organize ang savings mo at hindi magagalaw ang emergency fund kahit hindi emergency. Hopefully, nakatulong sa iyo ang guide na ito to build your emergency fund. Huwag ka lang masyadong ma-overwhelm if ever yung 3 to 6 months mong emergency fund na target ay malaking halaga. Just start small. It might take you many months or years, pero okay lang yun. Ang importante, consistent ka lang na nag-iipon kada buwan dahil maaabot mo rin yan eventually. Kung gusto mo subukan yung mga digital banks na nabanggit natin kanina like Maribank, may details ako na nilagay sa description kung gusto mong i-check. Optional lang to kung trip mo. At kung nagustuhan mo ang ating video, don't forget to like and subscribe at pakit na rin ang notification bell. Ngayon, kung gusto mong malaman kung magkano ang dapat mong ipon base sa iyong edad, panoorin mo na itong susunod na video sa iyong screen. Click mo na. Watch now.